Pentecostal. Alam niyo ba yun? Yung best friend ko. Tiyaga kami. Sabi ko, Lord, hindi ako susuko. Si Jacob na nakipag-wrestling, anong pangalan mo? Bakit mo tinatanong ang pangalan ko samantalang lihim? Sabi ng angel of the Lord. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binabasbasan. Ganon kami nangapit sa Diyos. At sa aming pangangapit, nabiyayaan. Alam niyo na yung kwento na himala ng Diyos. Magsasapatos lang po, wala kaming mayamang miyembro dito. Wala. Pero mayaman po ang founder namin. Si Jesus Christ. Sino ba yung nag-preach kanina? Regarding sa building, dapat ay ang Panginoon na may-ari. Salamat sa mensahe. Basahin po niyo yung pangalan ng building, Jesus Christ Building. Hindi June Banahags Building. Ano bang alam ko rito? Hindi ko na maintindihan, hindi ko na maalala kung paano na itayo ito eh. Pero naalaala ng Diyos. Dahil God is in control. Itong lupa na to, mga kapatid, mga pastor, makinig kayo, 12 million po ang halaga niyan. Anong ibibili namin? Magkano lang ang offering namin? Pero ibinigay lang ng Panginoon ng 3.2 million. Ang lumabas na pera sa amin, 400,000 lang. Amin na to. Itong building nagsimula sa grahe lang. Kumbaga yung rampa lamang ng sasakyan. Kaya ako walang tie-beam, Pastor Melo yung tapat nyo eh. Walang tie-beam nung una. Pero ngayon, pinalagyan ko na. Abay, nung mapansin ko sa Panginoon na unti-unti pinatataas, naka-third floor na, hanggang doon na. Kaya may mga bakal po ako nakalitaw, oh. Sabi ko, nakasumpong yata kami ng biyaya sa paningin ng Diyos. Fasting pa tayo, mga kapatid. Nagpatayo pa uli dito. 8 poste uli. Hanggang sa pagkatuwang na yan, yung simbahan namin nasa gitna. Kailangan namin ng I-beam. Kasi kung hindi po I-beam, kailangan may tukod. Wala kami mapagsisimbahan. Hindi na kami makakaupa ng sinlaki ng aming pangangailangan. Kasi sa Trump Plaza, 45,000 a month. Bawal pang tumira. Saan kami titira? To make the long story short, nag-provide ang Diyos ng pera weekly, daily. Patience. Hindi ho basta-basta ito tumayo. Ito po'y itinayo ng Diyos sa aming pananampalataya. At kapag meron kang ganitong pinagkatiwala sa iyo, hindi ka pwedeng magyabang. Isang lindol ka lang. Yes! Kaya in-insured ko to eh. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko po kayo binabypass. Pero kung sa Tacloban po, may mga pastor kami na nakapatira na namatay, lalaki ng tiyan, namatay. Sino ako para maging exempted? Sasabihin ko, pinanghahawakan ko ng exempted ako, baka mauna ako sa inyo. Sa halip na mauna kayo, ako. Di ba? Pero dahil sa ang Panginoon po'y tapat, pinagtsatsagaan niya yung ating kaunting pagtatapat. Kaya kung makikita niyo po ito, well, ako nga po, puro karamdaman. Pastor Jerry, ako'y saludo. Mabigat din ang karamdaman mo. In everything, give thanks. Kahit di ako makapag-drive, nahihirapan ako, nahihilo po ako habang nakatingin ako sa inyo, nabebertigo, tapos meron akong prostatitis, pero masaya po ang aking kaarawan ngayon. Kunwari, hanggang ngayon na lang ako, napakasaya kong aakit sa langit. Napakasaya. Kapatid, itong gawain ng Diyos, ito yung malaking responsibilidad. Malaking responsibilidad. Sa mga bagong lingkod ng Diyos, hindi lahat ay pinagkakalooban ng ganito. Hindi lahat. Panghawakan na natin yan. Hindi lahat. Pero, kasi kung lahat tayo, sino bang aayaw? Di ba? Pero, pwedeng magkaroon ka nito kung mapipinpoint mo ang puso ng Diyos. Ang akin lang pong natutunan, dapat ang lingkod ng Diyos ay hindi pa kabig. You know what I mean? Yung pong 4 na milyon na ibinigay sa akin ng Diyos, nanditong lahat, ibinalik ko. May lupa kami sa Caceres, hindi ko pa ho napapatayuan ang building ngayon. Hinanakit na nga ang asawa ko, inuna ko pa daw ito. Dito ako maligaya. Dito ako masaya. At kung mga pikitang mata ko dito, bahala na lang ang Diyos kung magpatayo ng bahay doon. Pero kung ako'y buhay pat pagkakalooban ako,
Patayuan ko sila, 2.5 million ang kailangan. Meron kami dyan, 25,000 kung papayag sila. 10%. Di ba? Hindi. 1%. Sa kailangan, di ba? Pag sa tight, ang hirap mag-compute. Di ba? Pastor pa naman. Talaga nga naman, ano? Now, salamat po, Pastor Jerry, sa napakagandang mensahe. At talaga revival kasi 4 ang mensahe natin. Mayroon pa tayo isang mensahero at mamaya po ay ating tatawag at ating papakilala. But before that, tayo muna po ay umawit. Umawit tayo, Brian. Are you blessed? Yeah. Praise the Lord. Amen. Tayo po tumayo muli at umawit po. Let's sing the song, We'll Work Till Jesus Comes. We'll work till Jesus comes. Sunod, Work for the Night is Coming. Dalawa. Saglit. Okay. On the first now, sing. O land of rest, for thee I sigh. When will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home? We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. And to Jesus Christ I fled for rescue, bade me cease to roam, and lean for succor on his breast, till he can take me home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered on the last. I sought at once my Savior's sides, no more my steps shall roam. With him I'll break this chilling tide, and reach my heavenly home. Louder on the chorus. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Work, for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flower. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work, for the night is coming, when man's work is done. Second. Work, for the night is coming. Work through the sunny noon. Feel the brighter hours with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming, when man's works no more. Third stanza. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while the bird skins are glowing. Work, for the daylight flies. Work till the last beam fadeth to shine no more.
Lord, for the night is darkening when man's work is o'er. Amen. You may be seated po. Amen. Salamat sa Panginoon. At habang tayo po ay nagtatagal